Siya ay isang teacher ng mathematics, values, and even practical research. Sa loob ng isang buwan, 2 araw lang ako masaya. 15 at 30. Yes, kasi ang ako saan. So, darating ang time, may isang estudyante rin na magsasabi sa inyo ng Happy Teacher's Day. In behalf of all the teachers na meron kayo at magiging teacher nyo pa, na tao rin kami. No? Na we have struggles also maybe in front of the whiteboard or the blackboard. May trabaho kami, pero aside from that, yung buhay namin still nagpapatuloy. Have you ever had a moment kung kailan hindi mo makakalimutan yung mga moments mo? May it be in high school, elementary, or even ngayon, sa college. Think of it as a story time with a friend, real, safe, and meaningful. Behind every lesson, there is a way waiting to be told. I am Carl Justine, the Secretary of Global Educators Guild, and I am here with Riza Lorraine LC, your Eduk Gabay, the President of Global Educators Guild. And today's episode is Sa Likod ng Pizarra. And now, we are welcoming Sir Michael Alan Santa Rita from La Camille School. Siya ay isang teacher ng mathematics, values, and even practical research. So, welcome Sir Mike sa aming podcast for today. Thank you. Yan. Palakpakan naman natin siya. Thank you. Kamusta naman sir? Kamusta ang buhay-buhay natin? Eto, tumakas sa trabaho. As we all know, no, very hectic ang schedule na isang teacher. And today, kakatapos lang ng Teacher's Day, di ba? Yes. So, Happy Teacher's Day nag-celebrate. nga po pala, Thank you, sir. thank you. Yan. Okay, kayo rin. I believe you are students of education. So, darating ang time, may isang estudyante rin na magsasabi sa inyo ng Happy Teacher's Day. Sir, naka-receive ka ba ng mga chocolates? Yeah, First? actually, Diba? Oo. Madami silang mga natanggap. actually, sa elementary, madami talaga yan. Sa high school, hanggang bati na lang madalas. Pero okay lang. Ang importante sa akin is yung daily activities namin. Sinasabi ko nga sa mga bata, every day should be a Teacher's Day. Kung gusto nyo akong pasalamatan, it's not about the chocolates, it's not about the flowers maybe. Pero minsan nakakaya kasi lalaki akong tao tapos bibigyan ko ng flowers, di ba? Okay, chocolates, yeah. Kaya hindi tayo pumapayat eh. Sir, paano Yeah. kapag burger? Yeah, definitely. Gusto ko yan. Pero yung sinasabi ko na idea na every time na magpapasa kayo sa akin, that is a Teacher's Day reflection for me. Yun. Kasi yun yung need ko eh. Di ba? Give me what I need. Hindi yung nag-isip ka lang out of nowhere na ano kaya maganda ibigay kay Sir Mike? Because sabi nga ng misis ko, no, ang hirap kong bigyan ng regalo. Kasi hindi ako mahilig sa kahit na ano. Pero in terms of academic-wise, yun. Gusto ko pagka may binibigay sa akin, the best, yung mga naging mga estudyante ko ngayon. Yun lang. And mas fulfilling talaga pag Yeah. nag-instill po sa estudyante natin yung pinaka-moral lesson na binibigay natin sa kanila sa pang-araw-araw. Oo, yun yung effect nun eh. So, hindi sa isang araw lang naman ng Teacher's Day eh. It should be yung long-term relationship mo sa naging estudyante mo rin, di ba? Up to now, di ba? I would like to really take this opportunity rin na magpasalamat kay Lorraine kasi in-invite niya ako in this segment of yours na magsalita, malaman ng mga tao kung ano nga ba talaga ang buhay ng isang guro, di ba? So, thank you. Actually, kaya naisipan ko rin si Sir Mike invite for today's podcast is not only because na dahil lang teacher siya, not just because of his qualification, but it's more like gusto kong makita yung side ni Sir Mike na hindi teacher. Kasi I already know that. As Yeah. his student nung junior high, Mhm. alam ko na kung paano gumalaw si Sir Mike. Kahit Yeah. ako, basang-basa na ako niyan. Yeah. But this time, I want to know the other side. Yeah, yung hindi ko pinapakita sa iyo nung estudyante pa kita.
Yung tipong Yeah. dati, dinigisa-gisa lang ako ni Sir Mike. Oo. Ngayon siya naman ang gigisahin ko. Pero hindi ibig sabihin nag-iisa ka. Oo. Hindi tayo mahal ng teacher. Oo. Hmm. Gusto nila na mas maging better tayo. And para sa tatahakin natin sa college life, mas prepared tayo. Which is, Ibubulma nila tayo. yung, I guess, no, yun ang importanteng malaman ng mga manonood natin ngayon. Kasi ito yung something na pwede nating matutunan na yung teacher ko pala, no? Not just me. But maybe I'm speaking, no, in behalf of all the teachers na meron kayo at magiging teacher nyo pa, na tao rin kami. No? Na we have struggles also maybe in front of the whiteboard or the blackboard. May trabaho kami, pero aside from that, yung buhay namin still nagpapatuloy. Okay? Yeah. So, sir, with that, actually, I've been meaning to ask you this, pero wala akong nakuha opportunity when I was in high school. Kasi maybe it's because I'm still immature about things. Mhm. Pero, do you think, since sir, na-mention mo na din na you were an engineer, right? Yeah, ako. Alam nila yon na engineer talaga siya Oo. before he took education. imagine that the shift from engineering, mga 4 years akong engineer sa isang factory, and then tawag dito, doon makakausap ko mga engineer din, of course, mga professionals, and then shifting to education, medyo malaking hakbang, okay, ang naggawa natin. Kasi ang laking gap. Totoo. Pero Hmm. ngayon, nag-wonder ako, ano po yung nagtulak sa inyo para magturo po? How can I answer that infamous question? Minsan gusto kong batukan ng nanay ko. Di ba? Minsan tinatanong ako ng mga tawag dito, colleagues ko, bakit nandito ka? Di ba? Kasi given na sir, di ba, No. yun nga, yung sa pay. Tapos ano pa ako, actually hindi ko pinagmamayabang, di ba? License engineer tayo. And then, tawag dito, biglang one day nag-decide tayo, gusto natin mag-teacher. Actually, ano ba gusto niyo? Yung joke na sagot o yung seryosong sagot? Kahit yun, In a sense. Kasi sa engineering, sa loob ng isang buwan, 2 araw lang ako masaya. No? Ano yung 2 araw na yun? Yun yung, ano yun, 15 at 30. yes, kasi ang ako saan. Bakit? Sahod. Sahod, yeah. Kasi siyempre, malaki ang sahod as engineer. Nung ako ay nag-teacher, 2 araw lang ako hindi naging masaya. Ano yung 2 araw na hindi ako masaya sa loob ng isang buwan? 15, 30. Kasi sahod. Bakit naman? Gets na sir. Kasi mababa siya. Compared sa engineer. Pero ipinagpalit ko yung 2 days na malaki ang sahod. Sa ilang araw ako masaya together with my students. 'Di ba? Kung titingnan natin, just to be honest with this interview, I've been a teacher for 14 years now. Okay? Pero yung salary ko nung ako ay engineer, halos hindi pa tumapat. 'Di ba? For 14 years. Pero am I sad about it? No. No? Ang impact ng isang teacher ay hindi naman susukat sa perang inuwi niya ng bahay. Ang impact ng teacher is yung kapag nakikita natin yung mga alumni natin, yung mga estudyante natin, na they're going their way, tama. And also, yung mga prediction mo dati natutupad. No? Yung ako kasi mahilig ako sa deal. Mahilig ako sa mga contracts, sa mga estudyante ko. So, kapag natutupad namin yun, napupush ko sila, yun, masaya na ako doon. Regardless kung magkano yung payslip ko that day, tawag dito, payday. And also, sa school namin, ako yung isa sa huling kumukuha ng payslip. Actually, nakakalimutan ko nga madalas yan. Kasi, kung gusto ko talaga ng malaki ang sahod, I can go back to engineering kung tutusin, di ba?
And also, I tell you this, no, in behalf of, thank you rin sa opportunity kasi I'm a private school teacher. No? Alam natin kung gaano nakalaki ang sahod ng public school teacher. So, mas naiiwan ngayon yung mga private school teachers. As we handa nyo na sarili nyo sa ganyan, you will be teachers. Pero I chose to be a private school teacher because yung nga, hindi ko habol ang kita ng public school. Ang gusto ko is to change one student at a time. Kahit isang estudyante lang, mabago ko buhay niya. Masaya na ako doon. Hindi ko nilalahat. I cannot do that. I'm just human. Sabi nga natin, di ba? So, gusto kong makilala isang estudyante. Okay? Alam nga ni Lorraine yun na hindi ko siya kilala. Estudyante ko na si Lorraine ng grade 7. Pero hindi ko siya kilala ng grade 7. Wala akong pakialam sa kanya ng grade 7. Hindi mo kasi may kinakadito. Hindi sa walang pakialam, pero I know hindi ko pa siya focus. Grade 8, ganun din. Kasi fino-focus ko grade 9, grade 10. So that yung konting time na meron ako sa kanila is enough, no? Nadadalhin nila mas maganda yung kaysa naman maraming oras kami na mediocre meetings lang. Pero yung meaningful conversation namin kahit gaano kaikli per day, no? Pagka yun ang mas madadala nila sa labas. Na I believe, no? Sabi nga ng mga pag bumabalik sa akin yung mga alumni, Sir, parating naririnig kita eh. Yung mga times daw, nagugulat sila, narinig daw nila yung boses ko kahit wala naman ako doon, no? So, that is the impact na gusto kong ma-achieve, okay? So, aside from salary and all the material things na kasama nun, no? Huwag ka mag-alala, salary-wise, ang teacher, kagaya ng maraming teacher, maraming pwedeng diskarte. Di ba? Marami tayong pwedeng sideline. Napaka-versatile. Ang professor ko, Mhm. this college na. Hindi naman sa hindi ko nakita ang mga teachers. Yes. There are ways. Maraming ways. Tawag dito, andyan ang pwede kang maging tutor, di ba? Andyan ang pwede kang maging event coordinator. Yes, Yan. teachers. Marami tayong ako ang mga sideline ko, ngayon tutor tayo ng mga iba't ibang mga foreigner online. So, itong pagtuturo ko sa classroom is my passion. Yan, no? Kasi wala akong connection sa tutoring ko sa online eh. Di ba? Kunyari, may mga tutor ako na Austrian, Amerikano. Pagkatapos ng lesson, wala na. Off na ng camera. Off na ng Zoom, maybe. Pero ito, si Lorraine, alas 3 ng madaling araw, no? Nag-uusap pa din. Minsan nag-uusap pa kami. Oo, minsan December 24, naglalaro pa kami ng mga yan. Di ba? Yun ang namin, yun ang bonding namin outside ng subject na tinuturo ko sa kanila. Actually, di ba nabanggit nga ni Sir na grade 7, grade 8, hindi talaga pinagtutuunan ng pansin ni Sir Mike. But I started developing myself as a student and as a person. Nung grade 9 ako. Nung kinausap ko si Sir Mike nung personally. Kasi ibang-iba yung attitude ni Sir Mike sa labas. Na tipong kahit nasa school kayo, basta outside class hours, iba na yung approach niya sa'yo eh. Hindi na siya yung typical na, okay, get 1/4 sheet of paper. Quiz booklet, ilabas. Hindi na ganun eh. Iba na, especially nung nagkaroon ng problems sa bahay. Wala talaga ako nun. Kumbaga, wala akong masabihan. To the point na, as much as ayaw kong i-include ang teachers ko nun in my personal problems, si Sir Mike na mismo lumapit. So, Kasi nakakita niya, makakaramdam tayo. Gano'ng kalaki yung burden nun sa akin, na-apektuhan na pati ako sa school. ang regret ko lang siguro is, una sa lahat, I'm not perfect. Kaya nga parati tayo nag-i-improve. Isa yun sa reason kung bakit I continue to study. Dumating ang point na umalis yung estudyante na hindi niya ako gusto as a teacher. Medyo masakit sa atin. Kasi ang tanong ko sa sarili ko,
nagawa ko ba yung best ko for that student? Hanggat kailangan, kasi this is my time for you. So, ayokong sayangin. Gusto ko maramdaman sa sarili ko, nagawa ko na yung best ko for that